NBA star ng team ng San Antonio Spurs bumilib kay Kai Sotto. Gustong muling makalaban ng gilas? At Kai Sotto pasok sa mga mahusay mga tallest player sa mundo ng FIBA kasama si Kristaps Porzingis at Victor Wembanyama. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So sa ngayon nga patuloy ang pag-recover ng ating pambato at NBA hopeful na si Kai Sotto mula sa kanyang injury na natamo nitong pagbubukas ng taon. Grabe ang injury na ito. Though common injury ito para sa mga basketballista, ay ito naman ang injury na kinatatakutan na matamo ng maraming mga malalaro dahil nga sa tagal ng healing process. Pero good thing natapos na at papagaling na ang worst part ng injury na ito ni Kai, which is yung operasyon, at sa ngayon ay nakikita na natin ang pagbabalik na lang sa kondisyon ng kanyang left knee ang tinatrabaho ni Kai. Nagagawa na kasi ni Kai ang ilang mga normal na gawain nang walang anumang sakit na nararamdaman. Ang maganda pa nga dito ay nakakapag-workout pa ito gamit ang ilang mga heavy equipments. Sign na talaga na magaling na nga ang tuhod ng ating pambato. I think papunta na tayo sa final test para sa left knee ni Kai. Ito ay kung papwede na ba siya sa ilang mga basketball activities. At kung sakaling papwede na, ay may nakikita tayong liwanag para dito sa parating na FIBA Asia Cup Championship. Pero ito, even nga na nakapahinga si Kai sa laro, ay may ilang mga recognition pa rin itong natatanggap na resulta ng mga nagawa nito bago siya ma-injury. Sa pagbisita sa bansa ng isa sa mga future star ng NBA na si Jeremy Sochan ay ang bagay na nagbigay ng pagkagulat dito sa 6'8" forward dahil nga sa laki ng pagmamahal nating mga Pinoy sa larangan na kanya ding minamahal. At dito ay may naging pagkakataon kung saan ay natanong ito about sa ating pambato na si Kai Sotto at the same time sa ating national team. Dito ay na-recognize nga ni Sochan ang ating pambato na si Kai Sotto. Ayon kay Jeremy ay ito nga ang malalaro na matangkad na may tanga na maraming potensyal. I think a lot of them did. Of course, Kai Sotto. He's a tool guy. Has a lot of potential. Nung nagkaharap ang Poland at Gilas ay dalawa lamang naging kalamangan ng mga ito kung saan ay talagang napahirapan sila sa game. Isa nga si Kai sa ating mga players na nagbigay ng hard time sa world rank number 17. Nagtala si Kai sa laban na yon ng 8 points with 11 rebounds. Sa buong Gilas ay humanga si Jeremy sa puso sa laro ng mga ito. At dahil dito ay gustong muling makalaban ni Sochan ang ating national team mapatune up game man o sa totoong laro. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1x sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Samantala kay Sotto pa rin, naglabas ang FIBA Federation ng listahan ng mga mahusay na matatangkad na mga malalaro sa mundo na nag-i-standout ngayon sa game. At ang good news ay pasok ang ating pambato sa top 10 tallest players na mga ito. Kung saan ay nakasama niya dito sa list ay ang mga top centers lang naman sa NBA ngayon. Pasok si Kai sa top number 7 kung saan ay na-feature dito ang ilang mga magagandang offense at depensa ni Kai inside the paint mula sa mga laban na kanya sinalangan bago ito may injury. Sa top number 10 ay pasok ang OKC Thunder center na si Chet Holmgren. Sa top number 9 ay ang Egyptian center na si Omar Orabi. At sa top number 8 ay si Kristaps Porzingis ng Boston Celtics. Kasunod si Kai sa top number 7. Nasa top number 4 naman ang Memphis Grizzlies center na si Zach Edey. Kasunod si Boban sa top number 3. Top number 2 naman si Wembanyama, habang nasa top number 1 ay ang young giant ng Canada na si Oliver Ryu. Isang patunay ito na hanggang sa ngayon ay buhay pa rin ang NBA dream ng ating pambato at nating mga Pilipino. I-deny man ng iba ngayon at i-bash si Kai, pero para sa aming patuloy na sumusuporta ay kung mangyari nga ito sa pagdating ng panahon ay tiyak na pare-pareho lang tayong makiki-proud Pinoy. Dahil sa unang pagkakataon bilang one of the basketball region country sa mundo ay finally magkakaroon na tayo ng homegrown NBA player.